Hi, magandang araw. Ako nga pala si Ginoong Charles Ian S. Sukapko, guro sa Araling Panlipunan 9. So, ngayong araw, tatalakayin natin ang tungkol sa tatalakayin natin ang istruktura ng pamilihan. Panimula, ang pagtugon sa pangangailangan ang isa sa mahalagang konsepto na binibigyan diin sa pag-aaral ng economics. Ang bawat isa ay may pangangailangan, subalit hindi lahat ay may kakayahan na mag-produce upang matugunan ang mga ito. Kung kaya't ang relasyon sa pagitan ng producer at consumer ay lubhang mahalaga para sa kapakinabangan ng lahat. Sa nakaraang mga aralin, nauunawaan mo ang ugnayan ng demand at supply na kumakatawan sa consumer at producer. Sa ganitong aspekto, papasok ang bahaging ginagampanan ng pamilihan at ang mga estruktura nito bilang isang mahalagang salik sa pagtugon ng pangangailangan at kagustuhan ng mga tao. Sa mga nakaraang aralin, mayroong dalawang pangunahing tauhan sa pamilihan. Una, ang consumer at pangalawa ay ang producer. So, ang consumer ang bumibili ng mga produktong gawa ng mga producer. So, technically, or sa madaling salita, ito ay yung mga mamimili. Or pwede rin tayo pag namimili tayo ng mga pangangailangan natin sa isang pamilihan. Tayo ay consider na mga consumer. Sumunod, ang producer naman ang gumagawa at nagbebenta ng mga produktong kailangan ng mga ng mga consumer. So, ang mga producer, so sila yung nagke-create at nagbebenta ng mga produkto. So, kung hindi man sila yung nagke-create, sila yung bumibili ng mga produkto at binebenta rin naman nila ito sa mga consumer. So, kumbaga, sa kanila tayo kumukuha ng mga bagay na kailangan natin. Ano ang pamilihan? Ito ay isang mekanismo kung saan ang mamimili at nagbebenta ay nagkakaroon ng transaksyon upang magkaroon ng bentahan. Dito, na ibebenta ng producer ang mga produkto o serbisyo na handa at kayang bilhin ng mga consumer. So, sa madaling salita, sa pamilihan, dito na sila nagkakasundo sa pagpapalitan ng mga produkto at ng pera. So, dito sa pamilihan, dito na bumibili ang mga consumer ng mga bagay na kailangan nila. Sa pamilihan din, ibinebenta ng mga producer ang mga kalakal na meron sila. So, dito sila nagkakasundo at nagkakaroon ng transaksyon. So, makukuha ng consumer ang mga bagay na kailangan niya at kikita naman ang producer ng pera na magagamit niya. Tinatawag na invisible hand ni Adam Smith ang presyo sapagkat ito ang gumagabay sa ugnayan ng mamimili at nagtitinda. Ito ang siyang instrumento upang maging ganap ang palitan sa pagitan ng consumer at producer. So dito nagkakasundo ang consumer at ang producer sa tamang presyo. So kailangan na ma-make sure na walang malulugi sa both parties. So, makukuha ng consumer ang produkto sa tamang presyo at sa abot kayang presyo at maibebenta naman ng producer ang produkto na kikita siya at hindi siya malulugi. So, presyo ang nagtatakda sa dami ng handa at kayang bilhin na produkto at serbisyo ng mga mamimili. So, nakadepende kung magkano or kung gaano kataas ang presyo ng isang produkto kung para nakadepende dito yung dami ng kayang bilhin ng mga consumer. Kasi sometimes, so ang mga consumer naman is
hindi ganun kalaki yung budget nila. So, kailangan nila itong budgetin. So, kailangan hindi sobra-sobra yung perang meron sila. So, kailangan budget, marunong sila mag-budget at nakadepende yung dami na mabibili nila kung magkano yung presyo ng isang produkto or ng mga produkto. Presyo rin ang siyang batayan ng producer na kanilang kahandaan at kakayahan na magbenta ng mga takdang dami ng produkto at serbisyo. So, syempre, sila naman, especially, binibili din naman nila yung mga produkto na binibenta nila. So, nakadepende dun kung magkano yung presyo ng produkto sa presyo na ibebenta nila. So, syempre, kailangan nila na kumita. So, medyo pag binili nila ito, so medyo papatungan na nila ito. Pero para syempre, para naman ay sila ay kumita. Kompetisyon sa pamilihan. Hindi maiiwasan na magkaroon ng kompetisyon sa pamilihan sapagkat mas marami ang mga mamimili kaysa sa mga nagtitinda. Ang mga nagtitinda ay nagpapaligsahan upang mahikayat ang mga mamimili na bumili sa kanila. Dahil sa paligsahang ito, nabuo ang istruktura ng pamilihan. So, ang mga negosyo, so may kanya-kanya silang mga gimmick, no? Para mas umangat ang kanilang mga produkto at mas tangkilikin ang kanilang mga produkto. So maganda rin ang magkaroon ng isang kompetisyon ng isang mga negosyo sapagkat nagkakaroon ng mas magandang offer, nagkakaroon ng nagle-level up yung mga produkto at mas nagiging competitive ang mga presyo nito. Syempre, so mas gumaganda ang kalidad ng mga produkto. So ang mga consumer naman mamimili sila ng mga produkto na kalidad at magbibigay ng satisfaction sa kanila. So, iyon naman yung kagandahan ng mga ng competition. So, nagiging upgraded or mas gumaganda ang mga produkto kasi merong competition. Istruktura ng pamilihan tumutukoy sa balangkas na umiiral sa sistema ng pamilihan kung saan ipinapakita ang ugnayan ng consumer at producer. Ito ay nahati sa dalawang pangunahing balangkas. Una ay yung ganap na kompetisyon at yung pangalawa ay yung di ganap na kompetisyon. Ang under ng di ganap na kompetisyon ay meron tayong tinatawag na monopoly, monopolistic competition, oligopoly, at monopsony. Ano ba yung mga ganap na kompetisyon? So ito yung mga uri ng negosyo na medyo na same lang sila na binebenta na produkto. So magkakaiba na lang sila siguro sa quality, sa lasa, at sa kung paano nila i-offer yung mga produkto nila sa mga mamimili. But they have the same product na binebenta. Quite the same. Not the same exactly kung ano yung but mga ingredients, mga materials, or iba pa. But they sell same products. So, same din yung gamit, pero magkaiba ng branding, may differences, but the same pa rin naman. Habang ang di ganap na kompetisyon ay kabaligtaran ng ganap na kompetisyon, kung saan may mga producer o negosyante na may kontrol sa presyo at produksyon dahil sa kakaunting kakumpetensya sa pagiging kakaiba ng produkto o hadlang sa pagpasok ng iba sa pamilihan. Ganap na kompetisyon, meron tayong tinatawag na perfect competition. Ito ang istruktura ng pamilihan na kinikilala bilang modelo o ideal. Ito ay may sumusunod na katangian. Maraming maliliit na consumer at producer. Pangalawa, magkakatulad ang produkto or homogeneous. Pangatlo, malayang paggalaw ng sangkap ng produksyon. Pang-apat, malayang pagpasok at paglabas sa industriya. Panglima, malaya ang impormasyon ukol sa pamilihan. So, ang isa sa halimbawa nito ay ang palengke. So, pagpasok mo parang sa palengke, so, maraming maliliit na negosyante ang nandun at mga consumer. Kasi mura ang mga bilihin sa isang palengke. Pangalawa,
magkatulad ang produkto or homogeneous. Pagpasok mo, magkakatapat tindahan ng isda, tindahan ng manok, at iba pa. Pangatlo, malayang paggalaw ng sangkap ng produksyon. Pang-apat, malayang pagpasok at paglabas sa industriya. So, madaling pumasok, madali ding lumabas. Panglima, malayang impormasyon ukol sa pamilihan. So, nakalagay lahat doon ang mga impormasyon na kailangan na malaman ng mga consumer. Ganap na competition, perfect competition. So, Jollibee versus McDonald's. So, ang tanong, maaari ba nating ituring na isang ganap na kompetisyon ang labanan sa pagitan ng Jollibee at McDonald's? Ipaliwanag ang iyong sagot. So, syempre, sila, ang Jollibee at McDonald's, sila yung pinakamalalaking fast food chain sa ating bansa. So, ang mga produkto ng McDonald's at ng Jollibee ay magkakaparehas. So, pwedeng nagkaiba lang sila sa ingredients na ginamit, pero yung mga produkto nila ay magkakaparehas. Si Jollibee merong chicken, si McDo ganun din. Meron din spaghetti si McDo, meron din si Jollibee. May ice cream si Jollibee, may ice cream din si McDo. So, may fries din si Jollibee, may fries din si McDo. So, they sell same products. So, magkapareho ng produkto, pero magkaiba ng